Hallelujah, Lord. Your presence, Lord God, with you. You are my strength like no other, strength like no other, reaches what is putting our life to the source of our strength. You are my hope like no other, hope like no other, reaches me in the fullness
mabibigatan ng kanyang pasanin. Lapit po natin sa ating Panginoon ang ating mga pasanin at tayo tayo pagpipangin niya. Yes, Lord. Oh, let's sing. Lumapit tayo sa Diyos. Alam niya ang lahat. Raining love, stronger than mountains, deeper than ocean, reaches to me. Itatas ka ng Panginoon sa kanyang biyaya mo. Let's sing. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up. You lift me up. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me your love higher than the mountain, stronger than 1,000 seas. Your love, constant to the season, stronger than the air I breathe. Your love, higher than the mountain, stronger than 1,000 seas. Your love, stronger
love. Come on, let's sing. Your love goes through the season, closer than the air I breathe. Sing love. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay hindi pa sa aming buhay. Sing love. Ang iyong pagpapadaman, ang iyong pag-ibig sa krus ng Kalbaryo, O Diyos, ay kahangahan. Nawasak ang iyong katawan para sa aming mga karamdaman. Para kami gumaling, O Diyos, sa iyong banal na dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo para sa aming kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kahanga-hanga, O Diyos, ang iyong ginawa. Kahanga ang kagandahang loob na aming natanggap sa iyong anak na sa Jesus Cristo. Hallelujah. Salamat, O Diyos, salamat sa iyong lahat ng kapulihan, pagsamba sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus Cristo. Tayong lahat po ay magsabi ng Amen. So, papatuloy po tayo sa ating communion. Hawak po natin, nag-declare na po si Brother Dan ang declaration of grace para po sa ating pong tinapos na gawa ni Yesu Cristo. I just want to remind you, church, na hindi po ito ritual, hindi po ito bahagi ng programa na kaya po tayo nagkakaroon ng communion, kaya po tayo nagkakaroon ng ito po yung tradisyon ng ating lumang paniniwala, di ba? Hindi ho. Ang ginagawa po natin, ay dinideklara po natin na sa bawat pagkakataon ay ang pag-alaala po natin sa tinapos na gawa ng Panginoon ay mabigat. Pinalalalim po natin yung pangunawa natin dito sa ginawa ni Jesus, na hindi lamang ito natapos sa krus ng Kalbaryo, kundi dumadaloy mo ito hanggang ngayon sa ating mga buhay. Alam niyo po, tumingin po kayo sa akin, alam niyo po, ano po ang metro ng kagalingan natin? Yun po yung paniniwala po natin sa ginawa niya. Hanggang hindi po natin pinaniniwalaan yung ginawa ni Yesu Cristo sa buhay po natin, hindi magkakaroon ng manifestation yung mga bagay na meron na po tayo. Amen. Kaya sa oras po ito, ideklara mo, magaling na ako. Sa tinapos na, sa mga lakay ni Jesus, magaling na ako. Sa bawat mga nararamdaman ko sa oras na ito, magaling na ako. Magaling na ako sa pangalan ng diabetes. Magaling na ako sa pangalan ng arthritis, sa sakit at pagkahapon ng ating puso, sa lagnat, sa sipon, ano man ang karamdaman sa oras po ito, we would like to declare, we want to declare the finish of Christ sa mga lakay ni Jesus ay ako'y magaling na. Come on, ito po, ako'y magaling na. Ako'y magaling na. Ako'y magaling na. So, magaling ko. Magaling na po. Nilalakaran ko sa magaling na ito. Sa oras na ito. Kagalingan mo po, patuloy po. Nagkaroon ng kaisipan namin. At sa pagkagawa po namin ng saro na sumisimbolo ng kapatawaran, paglinis. Sa oras po ito, sinasabi po namin na kami po ay patuhin na sa iyong harap. Walang halong pagdududa. Kaya mo tinanggap ang aming pagsamba sa araw na ito sapagkat ang katwiran ni Jesus ang aming pinipresenta sa iyo, Panginoon. Hindi ang aming katwiran, hindi ang aming mabubuting gawa, kundi ang ginawa ni Jesus Cristo sa buhay namin, Panginoon. Kaya sa oras po ito, sa pagtanggap po namin ng tinapay at saro, ay tinatanggap din po namin ang mga manifestasyon ng kagalingan, pagpapatawad, magandang buhay, at sa oras po ito, ay pumapasok po kami dun sa reality ng mga bagay nito. We want manifestation of Panginoon ng mga bagay nito. Banal na Espiritu, remind us for these things na meron na po kami upang mag-activate po ito sa mga buhay po namin. Salamat po sa pagtanggap po namin ito. Ay kaisa po kami at nananampalataya sa iyong ginawa Panginoon sa Kristo. Ito po ang aming dalangin, church. Let us proceed. Come on, let's sing. I see you doing
Praise God. Thank you, worship team. Napaka-powerful na mga praise and worship. Napaka-powerful na mga dinagdag nating awity. So, dapat po ang ilan sa atin, maaaring po hindi po natin naunawaan yan dahil English na naman po. Pero, alam niyo po, ang gaganda po nung inawit po natin. Lalo na po yung ating pong, yung medyo solid po natin kanta. Sabi po doon, God lift us up. Tinatayo tayo ng Panginoon, itinataas tayo ng Panginoon. Na sa oras ng ating kahinaan, sa oras po ng ating mga bagay po sa buhay po natin na para bang nakadown tayo, itinataas po tayo ng Panginoon. Amen? Itinataas tayo ng Panginoon. At ang nakatuwa po doon, na sa kabila ng lahat ng bagay, ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos ay grabe. Sabi nga po, grabe ang pag-ibig ng Diyos. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Amen. Hallelujah. Grabe. Amen. Grabe po talaga. Kaya nga po doon, sabi po doon, kasing taas, kasing lawak ng langit, ng karagatan, ng lalim ng lahat. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Sa ating buhay. Kaya marapat lamang po na papurihan po natin ng Diyos na dakila. Amen. At ngayon pong hapon po ito nakakatuwa sapagkat magpapatuloy po tayo, tapos na po tayo sa series ng Sola Gratia. 5 weeks po natin pinag-usapan yun. Kaya sa hapon pong ito ay dadako na naman po tayo sa another po nating topic. Alam niyo po, nakakatuwa po sapagkat for 5 weeks, alam ko po yung Sola Gratia medyo mabigat kasi talaga nag-aral po tayo doon. Pero po, ito po yung nakakapagbago ng perspective. Amen? Ngayon po medyo magaan po yung ating tatalakayin at ito po ang puso ng Panginoon sa mga pagkakataon po ito sa simbahan ito. Amen? So bago po lahat, magbigay ka na muna tayo sa mga tinalakay natin noong mga nakaraang linggo. Amen? Dahil po may mga naririto na wala po nung last Sunday kasi po last Sunday tayo po nagdaos ng ating worship celebration ng 9 a.m. Amen? So salamat sa Diyos dahil last Sunday, napakadami po natin, nakasama po natin ang ilan sa mga opisyal na tumatakbo sa Barangay Kamangyanan. Pero nilinaw ko lang po, hindi ko rin nag-endorso. We are just so happy na naihayag po yung grace ng Panginoon sa buhay ng mga ito. Nakatanggap po sila ng mabuting balita. Kaya naniniwala po ko yung punla po na yun na inilagay sa kanila ng Panginoon, hindi po babalik ng walang kabuluhan. Hello? Hindi po, never at ever po na dumating ang salita ng Panginoon at bumalik ng walang kabuluhan. Amen? Kaya tayo po, dito po sa simbahan po natin, magpapatuloy tayo. Mamaya po magbibigay tayo ng ilan sa mga announcement natin. Pero mag-review muna po tayo. Sabi po dyan sa binag-aralan natin, itinuro po natin ito. Dalangin ko po ito pong diagram na ito ng most balanced teaching of grace na papalaginipan na po natin. Sapagkat hindi po napakinggan natin ng isang beses ang mensahe ng biyaya, alam na natin ito. Dapat paulit-ulitin po natin ang mensahe. At ang mensahe po ng full grace ay 3 lamang po. May 3 katuruan ng grace, yan po ang no grace, mixture or yung perverted gospel, at yung full grace. At nandito po tayo sa full grace. Ang tinuturo po ng church natin ay full grace. Paano po natin malalaman na tayo po natuturo ng full grace? Dahil wala po tayong ibang inihahayag dito, kundi yung tinapos na gawa ng Panginoon. At mula doon tumutungtong tayo at ang lahat ng ginagawa natin sa simbahan ay ayon doon sa tinapos na gawa ng Panginoon. Kaya po, maaring paulit-ulit nyo po naririnig, pero sabihin nyo po, ang paulit-ulit ay mas naririting sa ating puso at sa ating isipan. Amen? Pinag-usapan din po natin na why the right gospel is so important because if the church has the right gospel, everything will be just right. Amen? Alam niyo po, natutuwa po ako ngayong taon dahil pinapasok po natin na ang EMI Bible School Extension sa ating simbahan. Mas lumalim po tayo sa katuruan. At mamaya po, mas magkakaroon pa tayo ng patotoo dito po sa katotohanan ito. Pangalawa, because the right gospel provides security. Hindi ka natatakot na nawawala yung kaligtasan mo. Sapagkat alam mo na yung kaligtasan na binigay sa iyo ng Panginoon genuine. Amen. At kapag totoo ka, genuine ka tumanggap sa Panginoon, may resulta. Amen. Hindi ka magre-resulta para tumanggap. Tumanggap ka kaya ka may resulta. Hello? Kaya pimakas sana walang resulta, baka hindi pa talaga tumanggap.
Kaya huwag po natin sasabihin na ang grace ang nagpapabagal sa atin. No, ang grace ang nag-i-empower sa ating gawin yung pinagagawa ng Panginoon. Kaya nga po, isa sa life verse ko ngayon, yung 1 Corinthians 15:10. That, kaya tayo nagsisipag higit saan at higit kailan dahil ang Panginoon at ang biyaya niya ang siyang nagpupush sa ating gawin yung mga gawain yun, hindi ang sarili natin. Amen? Pangatlo, because the right gospel empowers people to live godly lives. Kaya hindi natin sasabihin na yung mga grace people nagkakasala na lang at nagkakasala. Hindi po. We do not promote here sin. Hello? Hello? Hindi tayo nagpo-promote dito ng kasalanan. Kaya kung ikaw'y nagkakasala sa sinasabi natin, stop it. Tigilan mo yan sapagkat alam natin na may consequence ang kasalanan. Magtutulot ito na ikaw'y maaaring mamatay. Kasi may mga nagawa ka na labag sa batas o sa natural law, pwede kang mamatay agad. Hindi Diyos ang nagbigay nun. Hello? Amen? At pwedeng mag-lose yung eternal rewards. Guess what? Hindi eternal salvation, eternal rewards. May rewards po tayo sa langit. Hindi po tayo yung kaligtasan ng nawawala. Ano pa? Maaring magkaroon ka, mag-reap ka ng natural consequence ng sin. Kaya po tayo, i-empower tayo ng kaligtasan, meron tayo ng grace para gumawa ng tama. At alam niyo po ba, pagsisimba ay tamang gawain. Hello? Saan ka papupunta kung hindi sa simbahan? Amen? Pinag-usapan din natin na ang mga taong ligtas saan pumupunta? Sa simbahan. Amen? Pangapat, because the right gospel motivates people to eagerly do what is good. Kaya po tayo hindi na dapat nire-remind, pinapaalalahanan. Alam na po ng totoong mga Kristiyano kung ano ang gagawin nila. Hello, hindi na pipilitan. Kapag tayo po mahayo, saan yan, pastor? Saan yung pupunta? Excited na kami. Hello? Kasi po alam po natin yung good works. Kasi good God, good works. Amen. Ang mabuting Diyos, meron pong dalang mabubuting bagay sa atin. Amen. At pinag-usapan din natin yung life application last week na kailangan bilang mga Kristiyano, find a church that teaches the right gospel. At tayo po na naririto na sa simbahan ito na nagtuturo ng right gospel. Alam niyo po, maaaring magkakamali ang pastor, ang mga membro, ang mga leaders, magmimiss tayo ng mark. Pero kapag tama ang gospel natin at ang foundation ng ating pong paniniwala, tama ng lahat ng bagay. Amen? Tama ng lahat ng bagay kasi aayusin niya. Dahil pastor, parang walang nangyari. Hintay ka lang. Hindi tayo ang gagawa. Hello? Hindi tayo ang gagawa in this season. God will empower us. Ang kailangan lamang po natin ay ituro ang tamang mensahe. Hello? Kapag tama na yung mensahe po natin, i-absorb lang natin yung i-absorb. Alam niyo po, kapag punong-puno ka, hindi pa pwede mag-umapaw ka. Hindi pa pwede hindi ka mag-umapaw. At kapag nag-umapaw ka, sino po nakikinabang yung mga tao sa paligid, yung lugar na kinakabilangan. Kasi punong-puno ka na, hindi pa pwede mapigilan ng bibig ng Kristiyano, punong-puno ng biyaya ng Panginoon. Amen. If you are already in the Full Grace Church, stay there, love your pastor, and support your work of God. Amen. Kaya nga po tayo dito, hindi po tayo anti-pastor. Hindi po tayo kanya-kanya ng ginagawa. Naglagay po ng pastor sa simbahan ito dahil po yung vision ay binababa sa pastor patungo sa mga leaders, patungo sa mga members. Ang gagawin lang po natin, yes, pastor, hindi because yan, pastor natin, sapagkat naniniwala po tayo na ang vision na binigay ng Diyos sa pastor dito sa simbahan ito ay maganda sapagkat ito yung nanggagaling sa Panginoon. Amen. Pangatlo, pinag-usapan po natin na avoid unnecessary transfer, but if there's a need, part ways gracefully. Ibig sabihin, kung tayo po, hindi naman nanonood sa broadcast, naroon pa po sila sa church na piling nila hindi nag-aakma yung kanilang pananampalataya dun sa turo. Kasi right gospel na pong pinag-uusapan natin dito. Kung magka-transfer tayo ng ibang church, mag-transfer po tayo ng maayos. Amen. Magpaalam, magparilis tayo ng tama. Yan po ang mga tamang gawain. Pero kapag nasa right church ka na, nagtuturo ng right gospel, mind you, wala pong perfect church, perfect pastor, perfect leaders, pero may perfect gospel. At yun po yung gospel of full grace.
Hindi lamang po grace, full grace, dahil po yung kapuluan, yung kakompletuhan ng tinapos sa gawa ng Panginoon ang nararanasan po natin. Pangapat, if you cannot find a full grace church nearby, let us know. We can start a full grace Bible study. Yan po yung ginagawa po natin na naghahanap tayo. Dalangin ko po, kami kaya po tayo nag-aaral ngayon para hindi naman po si Pastor ang umayo. Hello? Yeah, masyado pa akong bata, may ginagawa. Alam niyo po, kapag yun po yung ating mga reasonings, hindi po natin na-caught talaga yung full grace message. Pero kapag na-caught po natin yung full grace message, hakayo ka, hakayo. Amen? Pwede tayo. Magsimula po tayo sa pa-invite. Alam niyo po, ang goal ko po ngayon, yung mga best friend ko po, yung mga magiging malapit po sa akin, yung mabahagian po sila ng biyaya ng Panginoon. Maaaring lahat po, yung iba po sa kanya nakapakinig na ng gospel, pero hindi po yung right gospel. Kailangan po, we are so compelled sa puso po natin, ipahayag yung tamang biyaya. Kasi hindi po lahat ng biyaya ay tama. Hello? May tamang biyaya ho. Amen? At yun po yung tinuturo po natin, kabahagi po tayo sa Grace Camp na nagtuturo ng tamang biyaya. And lastly, if you want to start a full grace church in your area, let us know so we can help you. Alam niyo po, nagugulat po ko sa broadcast po natin. Ang liit-liit lang naman po ng broadcast natin, 430 na lang po ang likers po nun. Pero po, may mga kapatiran po tayo sa Laguna na naaabot ng ating broadcast. Kaya po sinasabi po natin na kung ang broadcast po ay nakakapagpala, sila din po ay gustong mag-abot ng mensahe ng biyaya sa lugar nila, we can help. Kasi dito po, nakapalo po ang New Life Ministries Philippines sa EMI. Hindi po yung church, yun po ay school. Yun po ay group of believing Christians sa full grace na. Nakahalo po tayo doon na tayo po ay nagtutulungan para po yung Full Grace Philippines at Full Grace International ay maabot at mapangyari. Tayo naman po dito sa Santa Maria, inaabot po natin yung Full Grace Santa Maria. Buong Santa Maria, 24 barangays. Kaysa natin yung church nila, Brother Dan. Meron pa po tayo si Pastor Billy ng San Vicente. Kinokolekta po natin yun. Hindi po tayo dito nagpapalakihan. O sa amin yung magaling, ito yung ano. We are reaching the goal. Full Grace Santa Maria. Hindi lamang po yung magagawa natin dito sa New Life. Kailangan po natin ng tulong ng mga kapatiran po natin. And praise God sa mga buhay po nila. Amen? So dumako na po tayo sa mensahe ngayong hapon po ito. Bago pong lahat, sabi po dito, you need a community of full grace believer where you can use your spiritual gift as anointed instrument in the hand of God. Hindi po pwedeng Lone Ranger. Hindi pa pwedeng mag-isa. Kailangan meron po tayong church na kinabibilangan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng mag-isa ka. Dapat may church ka. At dapat ang church mo ay full grace. Amen? So, dumako po tayo. Ang next natin pong module po, sa aralin po natin sa first year class ng ating pong Bible School sa under EMI ay Journey to Eternity. Basahin nga po natin, Journey to Eternity. Yung paglalakbay natin patungo sa walang hanggan. Naligtas ka, pero hindi po yun lamang yun yung magtatapos, kundi meron kang journey, paglalakbay. Sabi nyo nga paglalakbay. Amen. Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat sa mensahe dadalhin mo ngayon. Nilukuban mo na ito ba ng Espiritu na mapagpalang kapangyarihan mo, na marinig lamang si Jesucristo sa kalagitnaan namin. At ang bawat isa na nangyari dito ay mabuksan ang kanilang spiritual eyes, mind and heart upang tanggapin ito at magkaroon ng personal na application sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po sa Philippians 1:6, basahin po natin, tumingin po tayo sa screen. Sabi po dito, I am convinced and confident of this very thing, that He who has begun a good work in you, continue to perfect and complete it until the day of our Christ Jesus, the time of His return. Sa Tagalog po, siya na nagpasimula ng magagandang bagay
sa ating buhay ay magpapatuloy nito hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Hello, kung may mga bagay ka na hinihintay ngayon at meron ka mga bagay na ang ipinapanalangin sa Panginoon, siya ba ang nagsimula? Siya din ang magpapatuloy at siya ang magtatapos ng lahat ng bagay na ito. Hello? 1 Corinthians, dalawang bagay ko gusto kong makita niyo dyan. Convince and confidence. Pag sinabing convince, ikaw ay talagang ano mo sa puso, ano ba sa Tagalog ng convince? Talagang kumbinsido ka na siya yung gumagawa. At ikaw ay may lakas ng loob, confident, na siyang magtatapos. Pero tignan niyo po itong diagram na ito. Tignan natin, Pastor. Sabi, from here, ito ka ngayon, may kaligtasan. At ito yung ating mapangwalang hanggang buhay na tinanggap sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Tama? Ito ka. At ito yung alam niyo po ba na ligtas na kayo? So alam mo na ang destination mo, right? Pag sinabing sino pupunta sa langit, taas ang kamay. Confident ka at convinced ka, kasama ka. Kapag nag-rapture mamaya o ngayon habang nag-preach ako, walang maiiwan. Hello? Convinced ka, right? Convinced ka, confident ka. Mula dito, papunta dun sa buhay na walang hanggan. Pero ang sa gitna, yun po yung pag-uusapan natin. May journey. May paglalakbay. Nakita niyo po, mula dito patungo doon, naglalakbay po tayo. Kaya po ang pagiging Kristiyano at pagiging mananampalataya ng tinapos na gawa ni Hesus Kristo, naglalakbay tayo. Amen? Sino po ang gustong maglakbay ngayong hapon? Amen. Ang sabi po dito, grace will not only lead you to your destiny, but also empowers you in your journey. Hindi lamang po ang biyaya ay natapos po. Kaya po, yung iba na nagsasabi, grace basic lang yan. Basic? Ito ba yung basic? Hello? No. Ang grace, ang pinakamalalim na pag-aaral na pwede natin mapag-aralan sa bawat araw. Kasi ito yung nag-i-empower sa'yo para sa iyong paglalakbay. Pinalalakas ka para sa bawat paglalakbay mo. Hindi ka tutumba o kung tumumba ka, tatayo ka agad sapagkat alam mo yung destino mo ay napakaganda. Hello? Kaya nga po, meron pong tatlong bagay. Simula, gitna, at wakas. Guess what? Ang Diyos po ang gagawa nun. Simula, gitna, hanggang wakas. Amen. Siya ang gagawa. Continuous. Continuity. Balikan nga po natin, Pastor. Ang sabi po dito, He who has begun a good work in you will continue. Sabi niyo nga, continue? Magpapatuloy. May mga pagkakataon po sa buhay natin ngayon para bang stop na. Hello? Para bang tumigil na. Para bang yung bilang natin tumigil na. No. Siya yung nagpapatuloy nito. Hello? Ang kailangan natin paniwalaan kung siya nagsimula at siya ang magtatapos, sa gitna siya din ang gumagawa. Naglalakbay tayo kasama ng Diyos. Kaya ano po ang panalangin itinuro ni Jesus sa mga disipulo at sa mga tao? Give us today our ano pong word? Daily. Hello? Hindi po monthly, hindi po weekly. Sapagkat sa araw-araw ng ating pamumuhay, magbibigay siya ng panibagong biyaya. Yung biyaya kahapon na hindi biyaya ngayon. Mas fresh yung ngayon. Kaya tatakbo ka, lalakad ka na may kalakasan sa iyong buhay. Sapagkat alam mo, fresh yung biyaya ngayon. Masarap po ba ang fresh na tinapay? Nahilig ko kasi ako sa tinapay, kaya nga po, pinapagalitan ako ng doktor ko. Kasi mataas po yun sa sugar, yung mga lalo na po yung white breads. Mataas po yun, halos puro sugar na nga po yun. Pero ang sarap ng bagong luto, pag binili po natin sa pandisalan, yung amoy pa lang, lahat yun, kabukan niya na pagkain mo, yung amoy, yung texture, yung lasa, yung init. Kapag kinain mo, sarap na sarap ka, tama? Ano din mo? Ang biyaya po ng Panginoon araw-araw ay laging bago. Hello? Kaya po siya yung gumagawa. Ano sabi po dito? Zechariah 4:7. Darating po ba tayo sa mga may pagsubok? Amen. Ang sabi po ng Zechariah 4:7. Who are you, O great mountains? Before Zerubbabel, you shall become a plain, and you shall bring forth the capstone with shout of grace, grace to it.
So, ito po ang diagram. Sabihin po natin, kapag tayo po ay umaharap ng malalaking pagsubok, malalaking mountains, yun po yung sinasabi sa Zechariah, ang isisigaw lang po natin, grace, grace to it. Hello? Kapag tayo po ay nakakaranas sa pagsubok, kahinaan sa ating katawan, isigaw po natin sa ating mga buhay, biyaya, biyaya sa buhay ko. Grace, grace to it. Amen? Alam niyo po, ikwento ko po sa inyo. Ito pong October po na ito na parang roller coaster po talaga sa buhay po ito. Tapos may pinapanalangin po po, September pa lang, alam kong darating yung araw na yun, October 20. At pinapanalangin ko, Lord, bigyan mo po ako ng strength at bigyan mo po ako ng provision para sa October 20. From September pa lang, ipinapanalangin ko po yun. Alam niyo po dumating yung 18, 19, wala pa rin resulta. Dumating po yung 20, wala pong pangyari. Pero alam niyo po ang salita ng Panginoon sa akin, lalakad ka doon sa pagsubok mo at insisigaw mo lang, grace, grace to it. Alam niyo po, may mga pagkakataon na yung katubunan sa ating panalangin, hindi po actual nakatubunan sa ating panalangin. Minsan, pinalalakas tayo ng Panginoon at binabago niya yung attitude natin. Yun po yung katubunan ng Panginoon. Pero ibibigay po ba ng Panginoon, naniniwala po na ibibigay niya. Pero ayon sa kanyang pagpapasya. Amen? Lahat ng bagay po, kaya po nakasulat po tayo ng awitin sa Ecclesiastes ng chapter 3, na lahat ng bagay sa mundo ay may kapanahon. Amen? Panahon na ikaw ay luluha, panahon na ikaw ay tatawa, panahon na magluluksa ka, panahon na magdiriwang ka, pero ang lahat ng yun, under everything that was written under the heaven, ay gumawa ang Panginoon at nagawa siya. Kaya kapag may problema po tayo, nang isusigaw natin, grace, grace to it. Amen. Sigaw nga po natin, grace, grace to it. Kapag meron po tayong pagsubok, grace, grace to it. Kapag may nararamdaman po tayong sakit, grace, grace to it. Kapag meron po tayong lalakaran, babayaran bukas, anong sisigaw natin? Grace, grace to it. Yan po yung sinabi ni Zechariah sa kanyang panulat. Kaya po, next, sabi po sa susunod na verse, Habakkuk 3:17-18, sa Tagalog, bagamat di namumunga ang puno ng ikos, at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo, at walang aanihin sa bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa, at mawala ang mga baka sa kanlungan, ano pong sabi niya, magaganap pa rin ako at magsasaya, dahil si Yahweh ang Diyos na maliligtas sa akin. May mga pagkakataon na lugi ka, may mga pagkakataon na hindi mo masasapatan yung pangangailangan mo. Pero anumang bagay na dumating sa atin, sa kasapatan, katubunan at pagkukulang, magagalak pa rin tayo at magsasaya sapagkat ang si Yahweh ang magliligtas sa atin. Amen? Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah! Alam niyo po, dito po sa buhay po natin, meron po tayong proseso. Ang Kristiyano po, napakaganda po ng word na process. Sabi nga po, process. Kasi meron kang end product, meron kang beginning, meron kang gitna. Kaya nga po siya proseso. Diba? Ang paggawa ng cake, may proseso, may ingredients ka. Pwede bang kainin mo yung sugar at flour lang? Na may itlog, kakainin mo lang yun. Pwede ba? Hindi. Di ba may proseso yun? Hahaluin niya, isi-save, tatanggalin yung mga dapat tanggalin. Tapos, ilalagay siya sa oven. After ng oven, maghihintay ka na, pag nilagay mo sa oven, tatanggalin mo na siya. Hindi. Maghihintay ka lang ilang minutes. Depende kung anong kinakayo mo ginagamit. Kaya nga kung kami, nung dumala po kami kila Ate Grace, hindi naman pwedeng damputin namin yung cookies na malamig hanggat hindi nilalagay sa oven. Kaya nung nilagay nila sa oven, hindi naman pwedeng kunin agad. Hindi naman pwedeng paglabas sa oven, damputin mo agad, papalamigin mo yun. Afterwards, masarap mo kakainin yung cookies. Ganun din po yung prosesong inibigay sa atin. Ang sabi po dyan, sa 2 Timothy 2:12, this is why I suffer as I do. Still, I am not ashamed. For I know, sabi nyo nga, I know. I know Him and I am personally acquainted with Him, whom I have
believed with absolute trust and confidence in Him, in the truth of His deity, and I am persuaded beyond any doubt. Ang ganda po nung sinabi ni Timothy, no? Pastor po ito, si Pastor Timoteo, that he is able. Sabi nyo nga, he is able to guard that which I have entrusted to him until that day when I stand before him. Napakaganda po ng pananampalataya ni Pastor Timoteo, ni Pastor Timothy, di ba? Na siya, naniniwala siya sa kanya, nananampalataya siya sa Diyos, kumbensido at siya ay inaakay nito sa paniniwala kaya ng Diyos gawin ng mga bagay. Amen? Kaya po, alam niyo po, meron pong isang character sa Bible na ibibigyan ko po kayo ng magandang illustration ngayon. Kasi ang sabi po natin dyan, why will you trust the process? Bakit mo pagtitiwalaan yung proseso? Kasi po pag proseso mahirap, hello? Yung halaya po na gusto-gusto natin, napakahirap po ng proseso naman. Kailangan ka pa magkaroon ng, kulani sa kilikili, kakahalo. Pero yung proseso po, ang end result niya, masarap na halaya. Ngayon po, sino po na kakilala kay David? Hindi po yung nasa kabilang bahay. Hindi po yan. Si David sa Bible. Ang sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil na siya bilang hari ng Israel, ngayon magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Ano po ang utos ng Diyos kay Samuel? Pupunta ka sa lugar ng Bethlehem, hahanapin mo si Jesse at wag mo nang panghinayang si Saul kasi magtatalaga ako ng panibagong hari. Ang sabi ko dito, inayaan mo si Jesse sa paghandog at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mong langis. Sino po ang initiator ng utos? Ang Diyos. Sino po ang magtuturo? Ang Diyos. Sino po ang mag-aanoy? Ang Diyos. Kaya po sa proseso kung ito, kapag ikaw ay pinili, may magandang patutunguhan ka. Kasi ang Diyos ang nag-initiate, ang Diyos ang naglagay, ang Diyos ang nag-anoy. Amen? Ang sabi po dito, nang makarating sila, nakita ni Samuel si Eliab. At ang description po kay Eliab, based sa Bible, ay gwapong-gwapo at matino. Ay matipuno. Talagang parang siyang pang soldier. Kaya mamaya makikita nyo, naging soldier nga si Eliab. Yun yung una niya nakita. At si Samuel, ito na nga, magiging bagong hari ng Israel. Si Eliab na nga. Pero ang sabi ni Yahweh, pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na ang pinili ni Yahweh para maging hari. Ang sabi po ng Diyos, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakasigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao, palabas sa inyo, at tinitignan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Kaya alam niyo po, kapag nag-qualify ang Diyos, kahit i-disqualify ka ng tao, mananatili kang qualified. Amen? Qualified ka, mula simula, gitna hanggang wakas. Patuloy po natin ang storya. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, meron ka ba bang anak na wala rito? Naghahanap siya. Kasi kung susundan po natin ang kwento, nilabas niya si Eliab, hindi. Inilabas niya si Abinadab, hindi. Nilabas niya yung pampito niyang anak, hindi. Ang sabi ni Samuel, meron pa bang iba? Ang sabi ni Jesse, meron pang isa. Ang bunsong nagpapasko ng tupa sa batiin ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi natin sisimulan ng paghahandog nang hindi siya dumarating. Next verse, ang sabi po dyan. At sinundo nga ang anak na ito na si Jesse. Siya'y makisig na binatilyo. Alam mo kapag may calling tayo sa Panginoon, makisig ka. Amen. Good looking ka. Meron po ba kayong calling sa Panginoon? Good looking ka. Amen. Malusog at mata ang mga maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, binuhusan mo siya ng langis. Kaya nga po, ulitin po natin, God initiate, God chosen David, God began the process to David. Pero ang tanong, kung hindi po natin alam yung kwento nito, sasabihin natin na para bang yung napapanood natin sa mga napapanood natin na pag nung inanoy siya, tandarara,
ilalatag na ng carpet at susunduin na siya at magiging hari na siya, tama? Ganun po yung nasa isip natin kasi pinili niya ng Diyos. Pero alam niyo po, hindi ganun yung nangyari. Hindi naging hari agad si David. Bagkos, may prosesong pinagdaanan siya. Sabi po dito, 1 Samuel 16:13, kinuha ni Samuel ang sungay na sisigla ng langis at binuhos niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. Sino po yung Espiritu ni Yahweh? The Holy Spirit. Nagkaroon ng anointing kay mula noon sumakyan niya na ang Espiritu ni Yahweh pagkatapos si Samuel ay bumalik na sa Rama. Paano natin nasabi na si David ay hindi naging hari? Sapagkat sa susunod na verse po niyan, kaya si Saul po ay parang naanin na sa masamang espiritu. Sabi ng kaya ni para mawala yung pagkaanin mo sa iyong isipan, magtawag tayo ng magaling na manunugtog. At sabi niya po dito, papuntahin mo sa akin ng anak mong si David, ang pastol ng iyong mga tupa. Alam niyo po, after the anointing, si David bumalik po sa pastulan. Kaya ito po yung natin, no? The anointing is not just for destination, not just for purpose, not just for what you are called to do, but also the anointing is for journey, the process. Amen? Kaya may mga proseso po tayong kakaharapin ngayon. Hello? May mga proseso tayong dinadaanan na para bang ang hirap-hirap. Bakit, Lord? Wait ako, Lord. Pero alam niyo po yung proseso pong yan, kung siya yung nag-anoint sa'yo, dun sa patutunguhan mo, at doon sa destination mo, at sa purpose and calling mo, maging dun sa paghihintay natin, siya yung nag-anoint sa'yo. Hello? Kaya anointed ka, kapatid. Hello? Kapag ikaw ay gumawa sa Panginoon, anointed ka. Hello? Sabi mo nga sa'yo katabi, anointed ka. Anointed ka sa paghihintay mo. Yung ating yung paghihintay natin, anointed tayo. Alam niyo, pabibigyan ko po kayo ng magandang illustration. Ito pong kawayan na ito. Yung Chinese bamboo tree po, ay hindi lamang po basta bamboo tree yan. Yung Chinese bamboo tree po na yan, ay 5 years. Sabihin nga 5. Ano po yung 5? Number of trees. Yung Chinese bamboo tree po na ito, hindi po yan yung kawayan na nakikita natin sa Pilipino. Yung Chinese bamboo tree po, 5 taon mong aalagaan. At ito pong Chinese bamboo tree na to, para siyang gamunggo na seed at itatanim mo, kailangan mo siyang i-cultivate at diligan. Kapag hininto mo yung pagdidilig sa kanya, mamamatay ito. So, for 5 years, kailangan mo siyang alagaan, may proseso. Pero hindi mo nakikita kung paano siya lumaki at tumangkad. For 5 years. Pero alam niyo ba, for 6 weeks, tutubo siya ng mahaba. For almost 19 feet long. For 6 weeks. Naghintay ka ng 5 taon, tutubo lang pala siya for 6 weeks. Mataas, matatag. Kaya alam niyo po, sa paghihintay po natin, dito sa simbahan, nakala lang natin, walang ginagawa ang Diyos, pero meron. You are planted in this house. You are not potted. Ano po pagkakaiba ng tinanim at inilagay lang sa paso? Yung nilagay ko sa paso, nalilipat-lipat. Pero kapag ikaw talaga ay itinanim dito sa lugar na ito, dito sa simbahan ito, dito ka lalago. Maaaring naghihintay ka 11 years na, 15 years na, parang wala namang nangyayari. Hindi. Wait ka lang. Kasi ang Diyos ang gumagawa. Nagpasimula, magpapatuloy at magtatapos. Amen? You just need to embrace the process. Sabihin nyo nga, embrace the process. Embrace the process. Sabi dito, process. It is the promise, destroy us, become our character, is not ready to handle. Ang mga pangako daw, kapag hindi ka napunta sa proseso, pwedeng sirain ito ang iyong buhay. Bakit? Hindi handa ang karakter mo. Ganun din po si David. Amen? Hindi siya naging hari agad. Dumaan siya sa proseso sapagkat alam ng Diyos malaki yung pinagagawa sa kanya. Bibigyan ko po kayo, magbibitaw ako ng salita ngayon. Kapag malaki ang pinagagawa sa iyo ng Diyos, malaki din ang paghahandang gagawin sa iyo ng Diyos. Maaring nakakainip, maaring bakit ganito? Ayoko nito. I don't want a process.
Pero yung prosesong iyon magdadala sa iyo sa malalaking bagay. Kaya nga ang laki ng proseso sa iyo. Kaya sa simbahan ito, kung ang proseso natin for 11 years, darating ang isang taon, makikita natin yun. Yung proseso niya sa unang taon, pangalawang taon, lahat ang iyak natin, lahat ng mga bagay na kaguluhang naganap dito, isang taon ang magaganap, makikita natin yung pagsibol ng paggawa ng Panginoon sapagkat nanatili tayo sa proseso. Amen? You are not potted. You are planted. Sabihin mo, ako'y tinanim. Sa simbahang ito, mananatili. Amen? Hindi tayo panipat-lipat. Ito bang yung kawayan ba na yan? Kapag ayaw niya na, ayaw ko na dito, nilipat na ako. Pwede ba niya gawin yun? Kapag dumarating yung bagyo, nilipat na ako, hindi. Kaya nga pag may problema sa church, mas manatili ka sapagkat alam po natin pumoproseso ang Diyos, pumoproseso siya at ginagawa niya ang mga bagay na hindi natin nakikita. At the end of our journey, alam niyo po masasabi, glory to God. Amen. Kasi hindi po tao ang nagpasimula, hindi po tao ang nagpatuloy, ang Diyos ang gumagawa. Amen? Ang sabi po dito, pasensya na po, medyo nagtatagal tayo ng konting-konti lamang po. Pangalawa, merong proseso at merong distraction. Amen? May distraction. Sabi po dito, nung si Jesse po ay nakikipaglaban yung mga anak niya sila Eliab, sila Abinadab. Ang sabi niya kay David, pinaparaphrase ko na lang po para mabilis. Sabi niya, David, magdala ka ng lunch dun sa mga kuya mo. Tama? Ngayon, sabi ni, nung narinig ni Eliab, nung dumating na siya, nakikisosyo siya. Kasi yung mga Israelita makikipaglaban sa Palisteo. Sino yung champion ng mga Palisteo dito? Si Goliath. Bilang-bila si Goliath, parang yung MMA fighter. Grabe, sikat-sikat siya. Sabi ayun si Goliath. Ngayon itong si David, nakimaritas siya. Ano nangyari dyan? Ang sabi ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang pakikiusap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David. Ang sabi niya, ano ba ginagawa mo rito, David? At kanino may iniwan ang iinang tupa na pinapaalaga sa iyo? Alam ko kung ano ang nasa isip mo. Gusto mo lang manood ng laban. Parang nakikisosyo ka lang dito, David. Pero alam niyo po, ano ang sinabi ni David? Sa English po, para makita niyo. What is wrong with you? Sabi niya kay Kuya Eliab. All I did was ask a question. Nagtanong lang naman ako. Ignoring his brother, he turned to someone else, asked the same question, got the same answer as before. Alam niyo po, in this season of process, in this season of waiting, kailangan matutunan natin mag-ignore. Hello? Hindi lahat ng laban ay lalabanan mo. Hindi lahat ng mga pagkakataon sa buhay mo ay susundin mo. Kailangan kang mamili at mag-ignore kung sino mo ilalagay yung lakas mo. Hello? Ignoring. Kaya po ang sabi po dito, what to do during distraction. Number 1, ignore them intentionally. Alam nyo, kapag ako po'y pinapasahan ako ng problema, hindi dapat ko pupulong sa kanila. Sabi ko, full na ako, sa'yo na yan. Amen? Kasi hindi po lahat ng problema sa mundo pupunin natin. Maging dito po sa pagpapastor sa church, hindi na ako nag-stress na, ay bakit konti lang dito, ang dami mga karan, konti na mga dami. Alam nyo, hindi po. Ang trabaho lang po ng pastor is to preach the gospel. Primary work po. Pangalawa, to take care of the sheep. Kaya kung sino po yung nandito, yun ang po yung inaalagaan natin. Hindi po tayo nakapagkiluhapit dito, dito ka na lang. O dito ka na lang sa amin. No, hindi. Kasi alam ko po, mas malalim ang kanilang response kapag narinig nila yung calling sa Panginoon. Amen? Kaya alam niyo po, teaching and taking care of the sheep, yun po ang trabaho ng pastor. Magturo ng tama. Amen? Magturo ng tama. Pangalawa, sabi po dito, sa Proverbs 20:30, avoiding a fight is a mark of honor. Only fools insist of quarreling. Lahat po na nag-aaway ng away, nag-aamok, at naghahanap ng away, mangmang. Pero, ang umiiwas sa away, madali mo, may mark of honor. Bakit? Alam niya na hindi ko sasayangin yung pagkakataon na tinirhiya ko sa iyo sapagkat may malaking pinagagawa sa akin ng Diyos. Amen? Amen. Ang sabi po dito, there was this song. Bakit po makita sa Psalm 16:7? There was their song, Saul has killed 10,000, David his 10. Kung hindi in-ignore ni David si Eliab,
Mapapatay niya ba si Goliath? Hindi. Bakit ko masabing may match si David kay Eliab? Si David lamang po ay pumatay ng leon at ng bear, ng oso. So kahit anong gawin at kahit gaano kalakas si Eliab, kaya at match ni David, pero hindi niya pinili yun. Sapagkat kung pinili niya makipag-away kay Kuya Eliab, hindi niya kayang talunin si Goliath. Kasi mamimiss niya yung destiny moment niya. Pero choose niya i-ignore si Eliab kasi alam niya ang pinagagawa ng Diyos sa kanya ay patayin si Goliath. Ano pong nangyari? Mas nakilala si David. Proseso po ba yun? Nag-ignore po ba si David? Yes. Alam niyo po, sa mga i-ignore po natin this year, bago matapos ang taon ito, dadaling ka sa mas malaking tagumpay ng Panginoon. Amen? Gusto po natin ng tagumpay? Choose to ignore. Amen. Choose to ignore. Sabi po dito, what are destiny moments? There are events that catapults you into the next level of your breakthrough. Kaya may mga, alam niyo po, marami po kayong magagandang bagay, hindi po natin nilakaran kasi po pinili po natin tumambay doon sa problema nakaatang sa atin. Choose to ignore. Amen? Choose to ignore. Next, dalawang bagay na lang po, magtatapos na ako. Sabi po dito, napag-aralan na po natin last week. Sabi po dito, si Sanballat, si Tobiah, si Geshem, the Arab, and the rest of our enemies found out that I have finished. Si Nehemiah po ay mag-build ng wall. Tama? At alam niyo po ba, ilang days lang po niya kailangan gawin yung wall na yun para hindi sila masalakay ng kaaway? 52 days. Meron po ba siyang plano na dapat gawin? Meron. Alam niyo, at meron siyang mga opposition. May mga sumasalubot sa kanya. Si Sanballat, si Tobiah, at si Geshem. Ang sabi niya, though he had not set the door. Ang ginawa ng tatlong ito, so Sanballat and Geshem sent a message. Nagpadala sila ng mensahe kay Nehemiah. Ang sabi niya kay Nehemiah, Oy Nehemiah, pumunta ka sa village of the plain of Ono. Pero na-realize ni Nehemiah na may pinaplanong masama sa kanya yung tatlong yun. Kaya ano pong ginawa ni Nehemiah? So I sent messenger to them saying, I am doing a great work and cannot come down. Why should the work stop while I need to come down to meet with you? Tumanggi po ba si Nehemiah sa imbitasyon ng tatlo? Yes. Pero hindi lamang po siya basta tumanggi. Sabi po nitong tatlong ito, nagpadala siya ng mga letter paulit-ulit ilang beses? 4 times. Ang sabi lang ni Nehemiah, sabay-sabay po tayo, no. I have a great work to do. Alam niyo po, pag mayroon pong plano sa atin ng Diyos, dapat matuto tayo ng salita, no. Sabi nga po ng daddy ko, napakaganda na matutunan natin yung salita, learn to say no. Dapat marunong po tayo. Ang mga bata, ano po muna natin sa mga bata? No. 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 Kasi kailangan piliin po natin. Pinili po ba ni Nehemiah yung magandang gagawin ng Diyos sa buhay niya kesa yung invitasyon nila? Tobiah, Geshem, at Sanballat. Yes. At mayroon pong Sanballat, Tobiah, Geshem sa buhay po natin na dapat sabihin natin ang word na no. Amen. So ano pong pangalawang bagay? What to do during distraction? Say no to them repeatedly, and lastly, rebuke them sternly. Kailangan i-rebuke po natin ito. Alam niyo po si Jesus po, nung siya po ay bumaan, sabi po dito, from the time Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem and suffer and He killed and raised. Alam niyo po si Jesus po, nung siya po ay mamamatay na, sinabihan siya ni Peter, sabi niya, no, Lord, hindi ka mamamatay. Pero ano po ba ang destinasyon ni Jesus? Para mamatay. Kaya alam niyo po, sabi sa kanya ni Jesus, I rebuke you, Satan, for being from you, Lord. Ang sabi sa kanya, I rebuke you, Satan, you are offense to me, for you not mindful of the things of God, but the things to men. Kaya ano po dapat natin gawin? Ito po ako magtatapos. What to do during our distraction? Number 1, ignore them intentionally. Sabihin nga natin, ignore them intentionally. But last part na po. Say no to them repeatedly. Diba? And then pang natlo po, rebuke them sternly.
So yan po ignore them intentionally, say no to them repeatedly, letter C, rebuke them sternly. So ano po ang big idea natin ngayong hapong ito? Ang sabi po dyan, grace is greater than destruction, and grace will empower you through your journey. Basahin nga po natin lahat bilang pagkatapos. Grace is greater than destruction, and grace will empower you through your journey. Amen? Ano pong gagawin sa distraction? Ignore, say no, and then rebuke. Rebuke natin sila. Pag may magagandang, ano po ang plano po ng church natin by the next 10 years and so, full grace na kamayan. Amen. May malaki po tayong plano sa church. Kaya naman ang problema dito, i-ignore lang natin, hihingi tayo at i-rebuke natin sapagkat alam po natin na hindi nagagawa sa atin ng Diyos. Kumayuwa po tayo lahat. Hallelujah, worship o God. Hallelujah, worship o God. Hallelujah, worship o God. Sige nga, patas po natin ang ating dalawang kamay. He lifts me up. He lifts me up. In the fullness of your grace, and in the power of your name, He lifts me up. He lifts me up. Maraming po salamat, Panginoon, sa araw pong ito, sapagkat itinataas mo po kami para magawa ang dakila mong plano. Maraming pong salamat sa mga mensaheng na ibaba sa araw nito, na ikaw ang nagpasimula, ikaw ang nasa gitna, ikaw ang magtatapos ng mga bagay na pinasimulan mo sa aming buhay. Dalangin ko po na sa oras pong ito na ang Diyos na nagpapasimula at magtatapos ang magbigay sa amin ng kalakasan para magpatuloy doon sa lakbayin sa buhay bilang isang Kristiyano, Panginoon. Magkaroon ng pagpapatuloy ang aming buhay, kalakasan sa proseso na ibinibigay mo po sa amin. Hindi kami mag-back out, hindi kami mag-quit, sapagkat kami po ay planted, hindi dito sa simbahan ito at hindi potted. Panginoon, dalangin ko po na palakasin mo po ang aming buhay upang magpatuloy na may kagalakan, umasa sa iyong biyaya at sabihin, Lord, ang bawat biyaya mo siyang sumama sa akin sa lakbayin ito, na matuto kami na magsabi na mag-ignore ng mga problema, hindi sa mga hindi tamang commitment at mag-rebuke ng mga tao na pumipigil sa amin para gawin yung kalooban mo sa aming mga buhay. Malaki ang vision na ipinagkakaloob mo sa simbahan ito. Malaki ang vision na ipinagagawa mo sa bawat isa. Malaki ang lakbayin ng bawat isa at hindi kami magpapatinag, Panginoon, sa mga yun. At sasama kami sa prosesa. Yayakapin po namin ang proseso, Panginoon. Yayakapin po namin ito sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan nga po natin ng malakas ang Panginoon, Diyos na buhay. Amen. Bago po tayo dumating sa ipumako po na tayo sa pagbibigay, ay i-announce ko na lamang po sapagkat si Pastor din ang magka-tithes and offering siya rin po mako-closing. So i-announce ko na po, una pong lahat, batiin po natin ang ating mga pastor, ako at ang ating pastor na Happy Pastors Month. Amen. We appreciate our pastor and we appreciate yung mga tao po na naging kabahagi po natin sa mga preaching. Mula po kay Pastor JB ng TRL, kay Pastor Glenn, si Pastor, pangalan ng isa, si Pastora Sheila, si Sister Grace na ating po nakasama itong October, at maging po si Pastor, the Bride of Christ, si Pastor sa Bride of Christ, Pastor Edwin. Yan po. At meron pa po tayong guest speaker ng November at ng December po. At i-announce ko po yan. Ngayon po, ano pa po ang mga announcement natin? Meron po tayong Full Grace Conference sa Central Luzon. Ang Grace and Leadership po, ito po ay gaganapin sa November 14. Personal po tayong imbitahan ni
Bishop, kaya hindi po tayo pwedeng hindi pumunta. Sumama po kayo. Tuesday po ito, 5 p.m. Sa Mabalacat, Pampanga po ito. Pwede po tayo magbambag-bambagan. Magbibigay din po ang church para sa gasolina at tutolpi. Sumama po tayo. Full Grace and Leadership sa Tuesday po ito, November 14. Nagpa-swap na po ako niyan para makarating tayo. November 14, Tuesday, 5 p.m. Ngayon po, ang December po natin ay punong-puno. Una po, sa December 17, tayo po ay magdaraos ng ating 11th year anniversary. Na ang tema po natin ay Testify. Ang guest speaker po natin ay si Pastor Nomer ng JAM, ng Jesus Ambassador Church. At alam niyo po, nakakatuwa po ito po ang pastor po ito. I-announce ko po sa mga susunod na linggo. Pero po, December 17 po yan. Wala pa po tayong lugar. Definitely hindi po tayo dito sa church kasi gusto ko po magkaroon kayo ng perspective para sa mas lumaki po yung ating pananampalataya na makaabot pa po tayo. So, 3 p.m. po yun, Sunday, December 17. Next, tuloy-tuloy po tayo. Yung Christmas po natin at New Year, meron po tayong service. May worship celebration po tayo ng December 24 at December 31. So bago po kayo mag-Media Noche at Noche Buena, magsimba muna po tayo. 3 p.m. naman po yun. So matatapos tayo ng 5, meron pa po kayong oras para mag-celebrate sa mga bahay ko. Amen? So meron pong simba ha. Hindi po tayo katulad din ng ibang ng mga nakarang taon na pag-breakfast ko, hindi tayo nag-worship celebration, hindi po. December 24 and December 31 ay meron po tayong gawain. Next po, meron po tayong Daily Grace na darating po sa 2024. Sisimulan po natin ito, bawat isa po sa inyo, kumuha po kayo ng copy, meron na po tayong daily devotion na full grace. Gawa po ito ng EMI, so bawat araw po, nakaayon na rin po yung ating binabasa, daily devotion sa ating pong message of full grace. And lastly po, sa January 7 po, ito po yung ating Vision Sunday. Tanggipin po natin yung panibagong vision for 2024. Amen? So, magbibigay na po tayo. Amen. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon about our journey. Meron po akong verse doon kanina na naging rema ko sa akin, mga ako i-share sa ating live application. Pero gusto ko pong basahin po ngayon itong verse, Proverbs 3 verse 9 hanggang 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled, overflowing, and your vats will brim over with new wine. Lagi po sinasabi kung nanonood po kayo sa online po na pag-aaral sa Amy, lagi sinasabi lagi ni Bishop, ang pagbibigay po ay hindi po ito pagbibigay na ayuda. Hindi ito paglilimos o pagtutulong. Ang pagbibigay sa Panginoon is our way of worship. Hindi lang ang worship nila yung pagkanta, hindi lang yung ating pag-awitan dito, yung ating panambahan, kundi ito pong pagbibigay natin sa Panginoon is the way of worship. Sabi mo ito, honor the Lord. Yung word po na honor, you are worshiping God with your wealth. With your wealth. Pati po sa kinikita natin, pati po sa ating kayamanan, sa ating mga kaperahan, dapat ay sambahin po natin ang Panginoon. Ganyan po ay nanyahan na tayo pwesto mo pa sa Panginoon sa ating pong mga kinikita, sa ating mga kayamanan. Sa ating ikasunod sa Panginoon ang lahat ng ating bibigay sa Panginoon. Maraming salamat po Diyos sa hapong ito, Panginoon. Salamat po sa pagtinuruan mo kami, Panginoon, na sa gitna ng journey namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon, tinuruan mo kami na ikaw po ang nagbibigay ng lakas upang kami maging masigasig, maging excited, Panginoon, sa paglalakad, sa pag-journey, Panginoon, papunta po sa iyo. Salamat po, Diyos, sa iyo po ang lahat ng kapulihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
ba kayo natin tumayo? Sa awit mo na tayo para medyo sumigla. Praise God, hallelujah. Halina sama-sama na nila. Halina sama-sama. Hallelujah. Sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awitan natin siya. At Panginoon, salamat po sa proteksyon, gabay mo sa aking pag-uwi sa hapon ko.